Simple at payak ang pamumuhay dito sa komunidad ng Pudog. Halos 30 pamilya ang naninirahan dito at lahat sila ay mga katutubo rin at miyembro ng tribong Higaonon. Ang pangalang Higaonon ay nangangahulugang mga taong naninirahan sa bundok. Okay, ito po yung community ng Pudog. Diyan po naglalaro ang mga bata ng volleyball at saka yung mga tambay. Nung dumating po ako dito, wala po silang bola. May nakita pa akong 2 pool ng kawayan. Tapos sinanong ko, ano bang ginagawa nyo dito? Siya, naglalaro po kami ng volleyball. Pero wala pa kami bola. So nung umuwi ako, galing din sa school, nagdala ako ng bola. Tapos yan, naglaro sila, ginagawan ng libangan. Sa kanyang pakikisalamuha sa mga bata rito, mukhang kinagigiliwan din nila ang mga sayaw at tugtog na mula sa labas. What is this, sir? This is my mother, brain twister, Nicky nose. That's what I learned from the school. Kapansin-pansin na tila wala ang karamihan sa mga magulang dito. Kaya ang naiiwan sa munting barangay ay ang mga bata. Abala raw sa paghahanap buhay sa minahan ang kanilang mga magulang. Magmina din, ako mabilin sa balay din, ako magsagog, ako maglungag din, ako din maglaba. Isod mo kung eskwela ka na ako manghod nga gabantayan. Harap ko na kang magwangan nga bahay. Siguro ang alam lang ng mga bata dito nung pagdating ko dito is kung paano maghanap buhay. Kaya bata pa lang, mulat na sa hirap ng buhay ang mga bata ng Pudog. Nakaatang na sa kanilang mga musmus na balikat ang responsibilidad. Kasi po, yung iba, nagtataka ko kung bakit hindi pumapasok sa school lunes na lunes. So sabi ng iba, sir, sumama po sa kanilang mga magulang nangunguha o nagmimina ng ginto. Yung iba naman sumasama po sa magulang para kunin yung mga saging. Kasi saging lang yung kinabubuhay ng mga tao dito, kaya yung pangunguha ng pagmimina ng ginto. Tulad din na Anami, nasanay na rin sa pagmimina ng ginto na tila laro lang para sa kanya. Nakukuha nila isang araw, siguro katumbas lang ng bigat ng isang palito ng posporo, tapos 130 yung isang araw. Mula madaling araw hanggang gabi. Higaonan man sila, Katoliko rin ang mga pamilyang naninirahan dito. Sa katunayan, may lay minister na nagkakatikismo sa kanilang munting kapilya tuwing linggo. Tuwing Desyembre, may ritual na ginagawa ang mga Higaonon. Ito ay ang Lagudas, isang selebrasyon ng pasasalamat ng tribo. Oo, sugda na siya pinaagi sa naglibot na ng sumasayaw diha. Dayon ang baylan pod nagsugod na po siya og awit. Naay mga balatian mahitabo sa maong komunidad. Kung basta-basta lang nimo gamiton siya. Para sa butihing teacher naman, unti-unti niyang pinapakilala ang konsepto ng Pasko sa mga bata. Tulad ngayon, ang paggawa ng parola ang kanyang itinuturo sa mga bata. Tinanong ko sila kung kilala na si Santa Claus, hindi nila kilala. Minsan nga yung grade 6, tinanong ko kung kilala mo ba si Santa Claus. Itinuro niya yung Christmas tree, yan ba si Santa Claus? Ano, kahit grade 6, hindi ko na kilala si Santa Claus. Noong nakaraang Pasko, gumawa ng Christmas tree, naghanda ng munting party, at nagbigay ng ilang regalo si Mark sa kanyang klase. Tila na-enjoy naman ito ng mga bata. Ano ba ng Christmas? Kalipay. Kalipay. Unsa pa naa sa Christmas? Party. Yung pinaka gusto ko pong matutunan at maramdaman yung mga estudyante is yung tunay na kahulugan ng Pasko. Isang taon ang nagtuturo si Mark dito sa Pudog. Maaring matapos ang 2 pang taon ay malilipat na siya sa ibang paaralan. Kaya bago pa dumating ang araw na yon, hiling niya na may maiiwan siyang magandang alaala ng Pasko para sa mga bata. Mahalaga yun kasi Pasko yun para sa mga bata. Panahon ng pagbibigayan, panahon ng
o kasayahan. So mahalaga yun din. Gusto ko maramdaman din nila kasi mangyari na isa sa isang taon. Pero teka, mukhang meron pang sorpresa si Santa ah.